Bago ang lahat, hindi pala 5K kapag nakapasok sa finals yung Knicks, kundi 6,000 na. Dahil 564 nga pala dati noong October yung $10, ay nanalo ng $100 na ang palitan 61 pesos na. Tumubo pa eh, nauna pa yung 6K kaysa 10K, tapos imbes na Hokage, naging Master Tsunade. Nakakalimutan ko na din kung pang ilang Hokage si Master Tsunade. Natuloy din yung propesiya ni Taylor Swift dahil na-sweep ang Cavaliers sa Game 4. Parang nag-quit na eh. Pinagtawanan pa nitong si Charles Barkley. Hindi nga lang din pinaisa si Donovan Mitchell at si James Harden. Akala ko pa naman Donovan City yung Cleveland, kaso sinakop ni Jalen Bronson. Asar na rin si Donovan Mitchell nung last quarter eh. Tinuturo na niya sa kanyang mga kakampi yung scoreboard dahil tambak na. Si James Harden naman yung pangalawang player na may pinakamaraming playoff game na walang championship, behind dito kay Karl Malone. Parang nakasinghot din ng rugby itong si Harden eh. Dahil sa post-game interview, kahit na sweep sila, mas better team pa rin di umano ang Cleveland kontra sa Knicks. Siguro sa paramihan ng talo, si Donovan Mitchell naman nung tinanong kailangan ba nila next season si LeBron, hindi agad niya sinagot dahil tinanong din siya kung pipirma ng extension. Mukhang tanggap na eh, kahit sinong dalhin sa Cleveland hindi talaga siya makalusot eh. Sa score na 130-93 mukhang napagod na rin yung mga player ng Cavaliers dahil mukhang hindi na rin sinusubukang manalo. Pasimpleng pinatamaan na lang din ni Donovan yung kanyang mga kakampi. Kita na rin sa body language ng mga player ng Cavaliers eh. Si Donovan na lang yung naghahabol. Yung mga kakampi niya parang naglalakad na lang. Ang Knicks mahaba pa yung pahinga papasok ng NBA Finals dahil nagkakagulo pa yung West kung aabot ba ng hanggang Game 6 or Game 7 pa. In theory, mas okay yung San Antonio na pumasok ng Finals at makakalaban ng Knicks. So para sa akin lang yun dahil nakakobra na naman ako kahit sinong manalo sa kanila gagatasan ko na lang. Yung San Antonio din kasi ang huling nakakalaban ng Knicks nung huling beses sila nakapasok ng finals. Sila din yung huling nakakalaban ni Coach Mike Brown sa finals noong 2007 bilang head coach at ang Cavaliers noon na team niya ang na-sweep ng San Antonio. Yun din ata yung unang sweep ni LeBron sa finals noon. At kung sakali, nauna pang nakapasok si Jeremy Sohan sa NBA Finals kesa San Antonio na binitawan siya nung mid-season dahil nawala siya sa rotation. Dahil kung OKC ang makakalaban ng Knicks, malamang hanggang kaluluwa ni SGA siguro sira dahil malamang tirahin siya at warakin siya online ng mga fans ng Knicks. Wala ngang sinabi yung mga fans ng Lakers sa fanbase ng Knicks eh. Si Towns nga na player na nila, tinira pa nila na halos nawala yung pagkalalaki, si SGA pa kaya. Pero isa pang reason kasi doon si Becky Hammons, yung head coach ng Las Vegas sa WNBA dahil dati siyang assistant coach ng San Antonio until 2021. Siya kasi yung nagsabi or nag-criticize na si Bronson hindi kayang buhati ng Knicks sa finals mga 3 years ago pa yun. Kahit nung mga players, sinalungat nun si Becky Hammons na parang minamaliit niya si Jalen Bronson. Ngayon, hindi lang niya dinala sa finals, yung Knicks binuhat niya pa. Binalikan yun ng mga fans ng Knicks at winawarak nila sa comment section itong si Becky Hammons. Ang Knicks din ang isa sa merong pinaka-toxic na fanbase. Walang sinabi dyan yung mga fans ng Lakers. Ang NBA Finals, Game 1, June 3, US time, June 4, PH time. Kaso may schedule ako ng inuman nito eh. Sa technicality, kapag umabot ng Game 7 ng series sa West, may advantage kahit papano ang Knicks dahil mas mahaba ang pahinga nila. Kaso yung kabilang team mas mainit at well-rested din dahil nasa 3 araw din. Yun nga lang, kung meron silang mga player na may injuries, limitado yung makakapagpahinga yung player. Sigurado na rin na may player na may Filipino descent na magcha-champion. Nauna na si Clarkson sa NBA Finals ngayon. Ito rin kasi ang first time ulit ni Clarkson na nakapag-final since 2018. 8 years ago din, si Clarkson unang nakapasok ng playoffs na meron siyang 4 points, 1 rebound, 30 and 23% sa loob ng 15 minutes. At yung 2018 ang pinaka-bad year ni Clarkson sa kanyang buong karir sa postseason. Lalo na nung finals dahil si Clarkson ang unang player sa history ang bumagsak ng 0.6 sa win share sa history. Meron siyang negative 0.7. After din ng 8 years, meron ulit siyang lowest playoff. Nasa 5 points, 1 rebounds, 12 minutes, 50 and 11%. Pero nasa 0.4 win share na siya.
Either way din sa finals ang mga kalaban ng Knicks, binuo yung lineup galing sa draft na mostly ng kanilang core player. Ang mga player naman ng Knicks galing sa ibang team gaya ni OG na galing ng Raptors, si Mikal Bridges sa Nets na muntikan pang mawala sa kanila, si Josh Hart palipat-lipat ng team hanggang napunta ng Knicks. Si Clarkson naman last minute signee, si Towns galing ng Minnesota na binitawan dahil hindi di umano kaya mag-champion dito sa West. Nauna pa siya makapasok ng finals kaysa kay Anthony Edwards. Nasabi nga sa isang post yung mga star player na galing Minnesota nag-champion nung umalis sila ng team. Si Kevin Garnett, si Mahal, Kevin Love, Andrew Wiggins at ngayon naman nakapasok ng finals si Towns at may chance mag-champion. Si Zach LaVine hindi ko na sinama dahil back-to-back slam dunk champion naman siya. Kapag nag-champion si Towns, malamang magkaroon ng rumor sa off-season kay Anthony Edwards. Ngayon pa nga lang may nababasa na ako gatas ka sa akin. Si Jalen Bronson naman galing Dallas Mavericks. Dalawang player na binitawan ni Nico Harrison nakapasok ng finals, si Bronson at si Luka. Pero si Luka naman nasa Dallas pa nung nakapag-finals. Bigla nga lang tinrade nung sumunod na season. Pero mostly si Bronson kasi decision ni Mark Cuban. Ginawa kasi niya ulit yung ginawa kay Steve Nash. Ayaw kasing bayaran. Ngayon, naipasok ni Bronson sa finals yung Knicks.